May magsimula lang dyan. A few good men and women. Tapos nun, lumabas yung 10,000, 20,000 na civilian, armado lahat. Putang ina, ayan na. Mahirap na yon. And then they start announcing, ganyan-ganyan. Labasan yung 100,000, armado rin. Sakit ng ulo na ng PNP. Haharangin nyo? Doon pa lang sa highway, haharangin nyo? Natuto na yung tao Hinarang nyo, umuwi sila. Puta na, sasabihin, haharangin ng PNP. Sasabihin sa inyo ng mga taong armado, putang inaharangin nyo kami. Saan, kanino kayo kampi? Wala na. Wala na. Bibigayan sa kumpas. Whole of nation approach. Ganon, then we will survive. Pero yung putang na si Sargento, hindi mo susundan babaero o lasinggero o whatever. And kung anong paninira ang ginawa ng mga kalaban, you have to make a choice. Saan kayo maniniwala? Kinakasuhan siya for murder o whatever, kinakasuhan siya ng awol, kinakasuhan siya whatever, na gumastos ng pera ng kumpanya. Wala pa napapatunayan Enkwentro tayo. Pasok tayo sa crisis. Ay, nako. No choice tayo kundi magtiwala because there's no one No one. Not even the senators Kulang yung boto nila compared kay Inday. Wala naman tatayo dyan sa mga senators So, let's see how this will develop. Basta kayo, mga Pilipino, handa lang kayo. Handa kayo. Tanungin nyo, para saan yung rally na yan? Ano, endgame? Then, choice ninyo. No? Ang sa akin, nihiling ko sa inyo, isang rally. Kaya mag-ipon kayo. Tama. Kung aabot yan ng 3 araw o 5 araw, mag-ipon kayo. Na 5 araw wala kayong kita, meron kayong naibukod. Sa 5 araw na may pagkain kayo sa frigider ninyo. Ayan mga ka-update ako dito, pabor naman ako dito na kailangan talaga natin gawin ito kasi usaping yung matindihong korupsyon nitong gobyerno mga ka-update. Trillion, billion yung ninanakaw nitong nakalukulok na administrasyon. Mantakin po ninyo ito mga kabdit. Sisigit na rin ho natin ito. Grabe na ho kasi talaga ang nangyari sa ating bansa. Ito, si Kong Mike Defensor kasi mga kabdit, nagsalita ho siya patungkol ho dyan. Ayan. Sisigit na ho natin mga kabdit. Ito, ayan Ngayon lang ho yan. Tingnan nyo yung naging itsura nito si Kong Mike Defensor. Pati ho siya talagang binaboy ho na itong administrasyon. Yung mga nagnakaw na wala, yung isa na na-appoint pa, si Martin Romualdez at Saldico, di pa rin nakukulong. Tignan po ninyo, ito sila Kong Mike Defensor mga kabdit. Nagnakaw ho ba sila? Tanong ko yan ho sa inyo. Hindi ho yan nagnakaw, pero yung kaso ho nila, non-bail, hindi ho sila makakapagpiyansa. Ang ginawa ho nila mga kabdit, nagsalita lamang ho dito sa kabalbalan na pagnanakaw ditong gobyerno, pero sila rin ho yung mga nakulong. Si Senator Marcoleta, ganyan din ho yung ginagawa sa kanya. Lahat ho talaga ng pang-aabuso sa mga lumalaban, sa mga nagnakaw. Wala ho mga ka-update, sila pa ho yung binaliktad. Ganyan ho kakapal ito pagmumukha ni Bongbong, ni Lisa, ni Auntie Claire. Lahat ho sila dyan sa gobyerno. Diba? Mantakin po ninyo yan, makukulong pa yung mga nagsalita. Diba? Kaya mga ka-update, tulong-tulong muna ho tayo. Magkaisa muna ho tayo, wala muna ho sanang away-away. Iisa lang ho tayong dugo, iisang Pilipino. Kailangan ho natin mag-unite para ho din sa atin ito. Sa mga ordinaryong Pilipino nagbabayad ng buwis, sa mga ordinaryong inaabuso nitong gobyerno. Diba? May bigas kayo, naipon nyo, nakapondo kayo. Para kung wala kayo, boom, may pagkain sa bahay. Makakaten kayo. Di ba? Yun yung sa akin. And there is time to prepare. Kasi abutin pa ito ng November Baka sobra pa Unless na Kaya
Tingnan natin. So, panoorin ulit natin bukas. So, okay. Erwin Congreso, hi. Mario Robles, hi. True, there are so many party lists, so many crocodiles, lots of salaries and bonuses. Oh, laki na matitipid natin, tanggalin natin. 18 lang matira. 18 regions, 18 congressmen. Yun lang. Ano ba bang batas ang gagawin? Di ba ang daming batas? Yun yung mandatory service, hindi nila magawa. Death penalty, hindi nila magawa. Dynasty law, hindi nila magawa. Putang ina, useless, di ba? Sara na lang natin. Wala nang resolution 10, tanggalin natin. Wala nang Congress. Wala na yung mga MOOE na yan na 20 million. So, pagka sinara natin yan, laki ng savings, and then gawin natin sa iba. Cecilia, International Women's Hong Kong was watching, sir. More power. Thank you. Maraming salamat. Lee Chen, kamusta ka na lang kayo, ha? International Women's Hong Kong. Thank you. Hi. Pasensya na kayo. Tagal na naman 3 oras. Ananias Alkisa, hi. Basker, hi. Jennifer Kadungog. In times like this, we must be wiser than the serpent. Oo. Kaya nga, dinadala namin kayo sa satellite view lagi, discernment, tignan niyo, intel, ano yung nangyayari. Kaya, is impeachment na yan, and then sinasabay yung rally na yan. Ano yung nangyayari? Bakit kinakailangan mag-rally? Nag-impeachment na nga eh. Para saan yung rally? Na nagagamit ba yung mga ibang grupo, ibang leader? For what? For what? That we are trying to discern right now. Ba't kinakailangan mag-rally? Ayaw nyo bang madinig? Ayaw nyo bang madinig yung katotohanan? Ayaw nyo ba madinig, mag-rally, then biglang people power, and then tapos na si Inday na president. Hindi nyo na madidinig yung hindi nyo madidinig yung kwento. Sino yung kinausap niya? Totoo ba may kinausap siya? Sino yung witness ng prosecution? Di ba ang ganda, entertaining? Pero all the while, wise, nag-iisip, di ba? Naghanda sa hudyat. Akin, naisip ko kanina, no? What if, kunyari, Inday Sara will take the witness stand? Because in the final analysis, siya lang makapag-explain nung salin niya, kung talaga kinakail-explain, di ba? Nung kanyang kinausap na sinasabi niya na may papatay, di ba? Hindi naman niya sinabi assassin, may kinausap na siya, hindi niya nasabi. Nagkontrata ba sila? May kinausap, pero nag-agree ba yung kinausap niya? Di ba? How I wish ako na lang yung kinausap niya eh. Nasasabihin ko lang, kung ano yan, sasabihin ko lang na hindi naman kami nagkaano eh. Nagkasari. Wala na magkasarahan eh, di ba? At saka, I will do it for free. Ang toka talaga yan. Totoo lang, hindi. Sasabihin ko nga eh. Madam President, hindi kinakailangan patayin. Kasi 1 million Filipinos want him dead. Ginagawa niyang gagago na yan. Nagnakaw na yan. 1 million Filipinos want him dead. Okay, so thank you. Maraming salamat. Roberto Quianzo. Good evening, Sir Dado, and all viewers watching from Tondo, Manila. Maricel Boyser, Cap Dado BBM's real trust rating is -59. No? Thank you for the correction. No? That is Attorney Harry Roque's blog. Imagine, -59. Junipas Flores, if BP Inday Sara sits, everyone in the government may be wiped out. So they will do everything to bend and break the law because they are afraid that they will be confused for associating with those who stole. Maricel Boyser, breaking. Attorney Baligud's warrant has been, see, isa-isa na. Warrant lahat yan. Edna Ogawa, good evening po, Sir Cap Dado, always watching from Tokyo. Heidi Ching, there is no manners, no respect, so it can be seen in a being if there is a correct teaching from the parents.
Edna Ogawa, true, only any Lotok just called me Sarah earlier. Attorney Lotok pala. Attorney Lotok just called me Sarah earlier. Yeah, di ba? Rude, no? Yun nga eh. But thank you ha, napansin mo rin. Sino to? Si Edna Ogawa. Attorney Lotok. Imagine ano? Pansin ko yun eh. Bakit Sarah lang tawag itong loko na to dun sa... Ba't pinayagan ng Senate Judge? Tsaka ng mga defense lawyer. Sa akin, objection, Your Honor. Can the presiding judge instruct the witness to call my client, the Vice President Sarah? Not just Sarah? Because she's not yet impeached. She's still the Vice President. And may this court accord her the proper protocol na courtesy. Pucha, ganun ba? Witness is directed, yes, sustained. Witness is therefore directed, di ba? Na, Puta na bastos, kinakita niyo yun yung thinking sa NBI. Pagka ganyan yung thinking ng director ng NBI, down the line, you see how political persecution infects the institution na dati ang tino na NBI. Ang warning ko lang sa inyo, bahala langit sa inyo. Bahala langit sa inyo. Basta ang pag-isipan ninyo, ano isasagot ninyo sa taong bayan na lumabas, armado lahat. Yun ang sakit sa ulo ninyo yun. Paano nyo sasolve yun? Because I won't be there to solve the problem for you, mga ina nyo. Nag-a-analyze ako, doon talaga babagsak eh. Ginalit nyo ang tao na EDSA 1, military, civilian military. EDSA 2, civilian military. Panalo. EDSA 3, civilian, wala yung military. Doon nakakampi sa kabila, KGMA. Lumusob, rat-rat, boom, kunana, acoustic firing, may namatay, may nasunog. Wala. Mga kudeta-kudeta, yung 2004 yun, kay Arroyo rin yun, di ba? Yung Makati Siege, ginaya yung 1989. Talo nga yung 1989. Military, wala yung civilian. Kaya 89 ko, wala eh. Maraming galit. Yung Calatrines, marami rin galit. Maraming nagsisimpatize ng military, ha? Makati Siege, Okud, Mutiny, military, anong grupo nila? Magdalo. Wala yung civilian. Talo. Kulong si Trillanes. You see? So, marami tayong part sa history natin. Successful, unsuccessful. Now, EDSA 4. Yan yung pinoform ng tao. Yan yung gusto niyong mangyari. Tapusin na. One time, big time. Ganon. Hudyat. Military, civilian, military. Magiging successful, hindi. Peace rally, hindi. Dalawang pilar, Marcos. Hanggang nakasuporte yung dalawa na yan, tibay si Marcos. So, walang mangyari dyan sa peace rally. Forma lang yan. Ba't yung peace rally? Reckoning rally. Ayan na. One level up. Anong gagawin ng tao? Yun ang delikado. Pagka lumabas dyan ng tao na armado, isipin nyo, NBI, intelligence, AFP-PNP, no amount of intelligence, no amount of weapons. Lumabas dyan ng 1 milyon tao armado, pambambo, galit eh. Putangin na, Nepal yan. Anong gagawin nyo? Tangin na, di ako tutulong sa inyo, animal. Hindi na ako, tapos na ako dyan sa mga negotiation na yan, mga... Dati, kinausap yung mga Rangers sa Makati. Natigil ko, napatigil namin. 6 kami. Balik sa barracks. Ngayon, paano mo pababalikin sa bahay yung mga tao na eh, civilian na eh. May baril, may arma. Putang, init na ulo niyan. Ano ba? Kakusapin ko? Kaya po, isipin nyo, may magsimula lang dyan. Isang grupo.
NBI, isipin nyo, may magsimula lang dyan, isang grupo, panay retired. Naku, putang ina, sakit sa ulo na yan, panay retired. Na may bayag. Marami retired, walang bayag. Ay, nako. May magsimula dyan, no? May bayag. O, tapos nun. Tapos nun eh. Yun nga, tanongin nyo eh. Pag kami nakusap yung military, no? Sir, may bayag ka ba, sir? May bayag ka ba, sir? Sir, may baril ka ba, sir? May bayag ka ba, sir? Kung tayo mo pa lumabas. Ganon. Tingnan niyo yung sagot. Yan, may magsimula lang dyan. A few good men and women. Tapos nun, lumabas yung 10,000, 20,000 na civilian, armado lahat. Putang ina, ayan na. Mahirap na yon. And then they start announcing, ganyan. Labasan nyo 100,000. Armado rin. Sakit ng ulo na ng PNP. Haharangin nyo. Doon pa lang sa highway, haharangin nyo. Natuto na yung tao eh. Hinarang nyo, umuwi sila. Puta yun, sasabihin, haharangin ng PNP. Sasabihin sa inyo ng mga taong armado, putang inaharangin nyo kami. Kanino kayo kampi? Wala na. Bibigayan. Tapos nun, pasok sila. Dami yun. Nandiyan lahat na armado. Kita-kita. Kanya-kanyang armas. Pakagandahan. Merong pana, may sibat, may samurai. Ang tulis ng samurai niya. Nagde-demonstrate pang ganyan. Merong mga arnis-arnis. May itak ang haba. Armado lahat. You want punta, anong gagawin ng NBI? Kasuhan nyo lahat yan? Go ahead. Kakasuhan nyo lahat yan. Sakit sa ulo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ingat-ingat kayo. Because you're pushing the Filipino people to arm themselves. AFP-PNP, wala eh. You're pushing the Filipino people to tell the AFP and PNP, you are hereby disbanded, effective immediately. And we are creating a new one. NBI, you will become extinct. National Bureau of Insertion. You will become extinct. At lahat, mahati rin yan, sa totoo lang, may kakampi sa taong bayan eh. Na-analyze ko, I can be wrong, pero ganyan. Ang burden is kayo sa gobyerno. Ano gagawin nyo? When people start coming out, and then, yung sinasabi yung konstitusyon, pinunit. Pinunit na. Parang symbol, parang Andres Bonifacio na pinunit yung sedula. Ito, konstitusyon ng punitin. Ano ngayon? Follow the Constitution? Paano ko ngayon? Sinasabi ko, follow the Constitution. Just a thought, no? Ako, lagi ako sinasabi, we will follow the Constitution. Paano pagka lumabas ang taong bayan, pinunit yung Constitution? Anong gagawin natin? Anong gagawin ninyo? Wala na, di ba? And then, armado sila. Harangin ng Armed Forces at PNP? Sige, yan, maganda dyan, magkaalaman na. Sino mas marami? And you're talking of 100,000, ilan lang yung PNP na nakaharang? 2,000, 5,000? Then magpapadala kayo ng mga tao ngayon ang haharang sa inyo. Haharangin kayo ng tao. Dati, PNP yung maharang sa tao, papuntang Manila. Ngayon, tao ngayon ang armado doon sa probinsya, haharangin yung reinforcement. Ang putang ina nyo, saan kayo pupunta? Ba't nyo kami iwanan dito? Baliktad na, no? Anong gagawin ninyo? And then, tatanungin kayo ng tao. Saan kayo kakampi? Sa taong bayan? O sa putang ina mga demonyong animal na yan? Mga buhaya na yan? Mamili kayo. Kumampi kayo dyan, kalaban nyo kami. Tapos kayo. Totoo lang. Maubusan kayo ng katwiran eh. Kasi kalaban nyo na prinsipyo. Kalaban nyo na yon totoong taong bayan. Tama. You cannot stop it. You cannot usurp power when the people use their power. Okay? So, pag-isip-isip lang, lahat kayo isipin nyo, no? It might happen eh.
And once it happens, it's going to be hard to stop. Patayan yan. Patayan yan. Subukan. Sino matapang dyan sa NBI? Sino matapang dyan sa AFP? Sa PNP? Sino matapang dyan? Ha? Patas na ngayon. May baril kayo? May baril din kami. Yan ang sabihin ng tao Diba? Anong tapang ninyo maghamunan kayo? Sige, ilang kayo? 10,000? At ang ina, 100,000 kami Anong gagawin nyo? Putang ina, patay. Bumagsak ang isa sa amin, napapalitan ng 10. Kayo, wala na. Wala nang papalit sa inyo. You will be kakampi ng taong bayan yung reservist. Puta na. Sa tingin nyo, yung reservist kakampi sa inyo? No. Because yung taong bayan will create a new armed forces. I-appoint lang yung reservist kung sino dyan yung mga qualified. Tapos kayo. And then they will start telling the reservist, disarmahan nyo na yan, mga puta na. Tapos kayo. Mahati ng AAP, mapupunta sa bagong AAP. Yan yung senaryo na yon. Contemplate on it. No? Contemplate on it because it might happen. The next EDSA, the formula will change. EDSA 1, EDSA 2, civilian, taong bayan, military, hand in hand, magkasama. EDSA 1 and 2. Tapos nun, failure yung iba. Mutiny, kudeta, EDSA 3. Sa tingin niya, anong gagawin ng EDSA 4? Knowing, nakikita kayo ng tao, 4 na taon na nagrarally, wala nangyayari. Iyak na. AAP, Browner. Wala. Lagi kayong defend the people, wala naman nangyayari. Ninakawan pa nga. That's why, the people will think, no choice They will think, they come out, sila na rin yung AFP. Sila na rin ang armado. Patay kayo dyan. Pagka ganun, parang Nepal. They all come out armed. And anyone na humarang sa kanila, kalaban nila. Sige nga. Anong gagawin ni Marcos? Anong gagawin ng NBI? Kakasuhan nyo lahat yan, rebellion? Putang ina, kayong kakasuhan yan. Because you will all be under arrest. Tignan ko nga. You will all be under arrest. They will just declare. They will just declare that it's a revolutionary government. They will put all of you under arrest. And everyone, any citizen, makita kayo, hulihin kayo, pagka nanlaban kayo, bambuhin kayo. Sarado lahat ng airport, lahat ng pantalan. Anyone found escaping, aiding yung pagtakas ninyo, kalaban na rin. Anong gagawin nyo? Diba? Mag-aalisa kayo sa bansa, sa totoo lang. Pagka nag-aalisa kayo, tapos na. Panalo ng taong bayan dun. Sa tingin nyo, problema sa taong bayan yun? Hindi. Hahabulin kayo. Hahabulin kayo. Sa tingin nyo, the Filipinos will die na no. Because it's the Filipino people, not Inday Sara. The Filipino people will invite Inday Sara to lead them. That's the difference. No nation on earth can tell the Filipino people what to do because it's the Filipino people already. Tell me, what will you do? The people will invite Inday Sara. When they tear up the Constitution, this is just a scenario, no? When they tear up the Constitution, Inday Sara being the constitutional successor is down the drain. Yung sinasabi ko na Inday Sara constitutional successor, magkaaway tayo lahat, pagkaayon nyo yung ganyan. Wala. Galit na yung tao, pinunit yung Constitution. Anong gagawin natin? Hindi na constitutional successor si Inday Sara. Kaya kayo mga putaragis kayo, nag-i-impeachment kayo. Wala. Wala. May election ba sa 2028? Depende pagka inanaso ng taong bayan.
Ngayon sasabihin ng taong bayan, declare ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blah, 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 blah. May death penalty bigla. Putang ina. And then they are creating a revolutionary government. Inday Sara is being invited to be the chairman of the revolutionary government. Kung payag siya. Ano ang gagawin ng ibang bansa? Wala kayong magawa. Taong bayan yung kumilos eh. Unless na mag-civil war tayo. Okay, civil war tayo. Patayan tayo. Yun yung ano. So, sino dyan na ano? Baka mauwi yan sa secession. Kaya yung taga Luzon, para may iwasan natin yung patayan, dyan na kayo sa Luzon. Kay Marcos kayo. Lahat na naniniwala kay Marcos. Lahat ng sa Mindanao, sa Visayas, dito kayo. Inday Sara. Ganun pa rin eh. It's inevitable, talaga magkakagulo. Kaya nga, yung impeachment na yan, ang is a trial of our democracy. Sa totoo lang. How they can bastardize our laws, Kita nyo nga, umpisa pa lang may mali na, di ba? Sino dapat ang mag-preside? Di ba dapat Senate President? Ayun, kita nyo, si Escudero. Pinrample on yung ano na yan. Binabawi na lang na Escudero is presumably doing good. Oh, pero in the end, he's still going to vote. Yun yung plano nila si Escudero para credibility, di ba? Can you just imagine what Gatchalian will do with all this voluminous na objection, Your Honor, objection, sustained, overruled. Yan nga eh. Okay. Maraming salamat sa... Ayun ako. Melvin Manalo, good evening. Kanina pa ako papasalam. Be careful there, just knock them all down to finish it off. Renato Gilyaran, maraming salamat. Don Donare, good evening, Sir Chairman, and to everyone watching and listening. Like and share, subscribe. Thank you, God bless. Thank you, Jennifer Kadungog. I think General Enrile are one of FEM trusted generals. Not really. Not really. He is at the time, 1986, I left. He was commandant of cadets, 83. So he has been commandant. Actually, superintendent na siya that time. No? Yeah. No. Teka. Mali kasi yung time frame. 86 revolution, he was G3PA. I graduated 83. He was commandant of cadets, so he became G3PA. After 86 revolution. Okay? Tama, kasi tao siya ni Cañeso eh. Nilagay siya G3 operations ng Army. Magaling siya. Pati si Rogelio, magaling. Yung dalawa na yon, G3, G2, magaling. Pati si Ole, magaling. G1, magagaling eh. G4, Maniago, magaling. Yung deputy ni Maniago, si yung nandoon, sabi ko, G1 niya, Olay, tapos Maniago. Naging chief of staff si Matu sa G6. G6. Dating para yun eh. Tapos nun lumipat, naging commander ng Palar. G6, tapos nun deputy ni Maniago, G4 si Yano. Naging chief of staff. Ano yung chief of staff material nyo nandun? Hindi kaya CGPA. Chief of staff si Enrile. No? Iba pa na yung mga lieutenant general. CGPA. Gagaling ng mga tao. And it was nice na we cross path. No? Nag-ano yung landas namin. Snappy mga tao. General Enrile, magkakakilala kami dahil sa commandant ko. Nandun na siya nung parang Southern Tour, parang nandun na siya namin.
Ewan, naging assistant commandant acting commandant si ano Captain Bantolo at that time, Captain Bantolo. He's now in the US. Snappy rin yun. Kaya magaling kami mag-plan-plan, mga staff study dahil doon kay Bantolo. Tinuro talaga sa amin. Navy, no? Ayan, yung mga official. Marami may magagaling, mga alumni. Kaya maraming yung comment nga ni na kinorek naman na niya na hindi most outstanding alumni lang. No? And dapat may doon na time, kailan, anong year, para walang Tsaka, yun nga, kahit gawin mo pa 10 award yan, wala naman, hindi mo madala sa langit yan, mamatay ka rin, hindi mo madala sa langit yan. Ano sasabihin mo kay San Pedro, doon, sa mga anghel doon, kay Kristo, kay Lord, dami mong medalya. Ano yan? Puta na, dami mong palang pinatay. Doon kasi pierno, tado ka rin, hindi ka pwede dito. Okay, Loverboy, good evening po, Supremo Capdada, thank you. Heidi Ching, Sir, given for above general ka. Hindi. Umalis nga ako eh. Major na ako noon talaga. Pinatanggal ko lang yung pangalan ko sa promotion. Dapat noon, pagka-resign ko, irrevocable resignation kay General Enrile ako nag-resign. Chief of Staff. Diretso, lakas ng loob, no? Kasi kasama eh. Kasama kami nung kadete ko, tapos noon, nung nasa army na ako, headquarters, no? Aide ako ni General Cañeso, staff siya. Tapos noon, siya, Superintendent sa Academy, nasa Nika na ako. Nag-schooling lang siya sa AIM noon, tapos boom. Nagkakita kami ulit. Yun na. And then, nung nag-chief of staff siya, actually, nag-CGPA pa siya eh. Tapos nag-chief of staff siya. Doon, sumunod ako sa kanya, 1995. Sabi ko, Sir, I'm tendering my irrevocable resignation. Bakit? Sabi nga nun. Sir, wala na ako ng gana, sir eh. Niloko ko pa eh. So, tingnan mo ito, opisina mo, sir, ang dilim-dilim. Dapat, sir, buksan mo ito, sir, eh. Kapatay lahat na ilaw. Buksan mo yung mga blind, sir. Pasukin ka ng araw. Ayun, ganun. Ganito lang pala yung opisina ng Chief of Staff. Ayoko na. Ayoko ng ganitong opisina, sir. Actually, sir, wala na ako ng gana, sir. Dahil doon sa Makati, sayang ganun sa kanya. Nandun ka, sir, eh. Nangako ka, sir, wala makukulong, eh. Hindi madidisband Ranger Regiment. So, ano nangyari, sir? Nag-justify sa akin. Wala magawa dun, eh. Kinulong lahat, eh. Pinakulong lahat, eh. Ni Cory. Tapos, ba't na-disband yung Ranger Regiment, sir? Tinapon yung mga sundalo. Sabi niya, inaano naman nire-organize na eh. Gusto mo i-assign kita doon. Sayang ganun. No, sir. Di na, sir. Pick any assignment. Sa mga assign sa PMA, doon ka muna. Para ma-feel mo ulit yung courage, integrity, loyalty. Di na, sir. Na-disillusion ako, sir eh. Idol kita, sir. Ayong ganun eh. Disillusion ako, sir. Dalawa lang kayo na pinagpaalamanan ko. Ikaw tsaka si General Cañeso. Naalis ako serbisyo. Nauna ako kay General Cañeso. Tinanong ko opinion niya. Nintay kong pep talkin niya ako, sir eh. Sabi niya, sige, okay na. Malis ka lang, hindi na magbago yan. Tapos, kaya ako nag-tender akong resignation sa iyo. Sayang, sabi yan. Hindi na, sir, hindi mo na ako mapipigil. Gago, sabi nga sa akin. Gago. Thank you, sir. Sabi, wala, hindi ako mapigil eh. Doon sa amin, hindi rin ako mapigil eh. Colonel Villanueva. Naging chief of staff din yan. Deputy ni Colonel Olay. Nung balik ko noon, na siya, G1PA. Yan yung nangyari. Ginugurgur na ako. So yung nangyari yun,
Pinabura ko na yung pangalan ko para makit nga. Nasa vlog yan. Tapos na major na dapat kami. March 11 effectivity na order namin eh. March 11. Kasi yung graduation namin sa academy. March 11, nag-resign ako. May 23. Ano na ako? Nung nagre-resign ako, effectively, major na ako, effective May 11. March 11. Tinatype yung order. Computer na nung ginagamit. Tawa nga ako. Kulay green. Green yung screen. Tinatay. Computer na rin yung, J1. Si Commander Fernando, class 78 Baron. First captain na 70. Yan, sino nakausap niya. Na ako. Dapat noon, Lieutenant Colonel ang rank ko. One rank kaya pagka umalis sa serbisyo. Yung mamista ko nga na kasabay ko, Lieutenant Colonel, may ID pa sila eh. Niinggit nga ako, sabi ko, hindi ko na kailangan yung rank ko na yan. Tama na sa akin yung Kaya nga yung anyway, yung nung sometime 2004 sa 2004-2005 ganun. I had my operation 2005. I recall sa brother ko, no? Yeah. If not late 2000, 2005 bago siya mag-birthday. 2005. So I was being recalled to get the full rank of colonel. Tinanong ako noon, anong ginagawa ko? Sir, PhD ako, management. Anong gagawin mo pagka ganyan? Yun, nasa vlog yan. Abu Sayyaf and all that. Sige, tama, balik ka. Full colonel. Sir, wala akong advance. Tama, mag-advance ka sa abroad, tapos noon from advance, diretso ka sa ipoprocess namin yung rank mo, major muna, tapos noon, light colonel, advance ka, and then Leavenworth, pagbalik mo, pre-command, full colonel, yanda namin yung tao, yung brigade mo, o regiment, gano'n. Pero brigade ang usapan, brigade minus. And nainganyo ako kasi, brigade, pang general yun eh. So if I do good, colonel ako, full colonel, mauna ako sa class 83, bubuntot ako sa class 81. No? May mga lieutenant colonel pa, 2004. May lieutenant colonel pa na mga 82. Tatalon ako, greatly forward eh. Why? Because I know the people na nakaupo. Mga bata, mga tao ni Canyeso eh. Kilala nila ako. So, tinanggihan ko lahat yun eh. Full colonel. The choice was full colonel ako, buntot ako sa class 81, meaning to say, mag-chief of staff dyan, hindi pa natin alam. Sigurado ako dyan, mag-chief of staff si Bautista. Which happened. Hindi ko alam si Katapang na kung susunod. Pero ang mangyayari dyan, kung si Katapang naging chief of staff at nakabuntot ako sa kanila, mag-CGPA ako. Not my classmate na si Iriberry. Pwede, no? Pwedeng ganon. Or area commander ako. 3-star na rin ako noon. Pero sa buong 83, ako yung mauuna na maging general. Kasi bubuntot ako sa class 81 eh. Full colonel. Sila, lieutenant colonel, 2004, 2005. Lieutenant colonel pa, mga mista. So, greatly forward. Very enticing eh. They will give me a brigade. The task at hand is parang, ako pa nagsuggest loose command na lang ako muna. Para wala kayong sa lahat ng gagawin ko. Wala kayong kasalanan. Ako na lang lahat. And then pagka na-clear yung air, tsaka nyo ako ibalik sa mainstream. That it was all part of a clandestine operation, blah, 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 blah. Can take naman ako dyan, okay lang sa akin. Ayan yung arrangement na Nag-require lang ako, dalawang helicopter, isang
isang battery ng 105 tsaka isang armored company ang kailangan ko. And then, predetermine yung mga drop, resupply drop. And then, siguro, kung kinakailangan ng MOOE, naka-ATM na lang. Ganon. So, parang ang dating loose command style. Walang order galing sa taas. Biglang, ayan na yung unit, biglang boom, kunana, tas boom. Ghost command. Yan ang suggestion ko, walang order para tapusin. Ano gagawin mo pagka pinugutan ng ulo? Putang ina, pupugot din ako ng 10 ulo para tumigil yan bigla. Pero it's a good thing hindi ako tumuloy. Kasi my brother who needed a kidney I decided. Dito madali, ma-promote ako, mauna ako. I have all the glory, dami kong medalya, etc. etc. Sigurado ako, mag-CS ako, sigurado yun. Kasi kabuntot ako sa 81 Eh di, yung 82, hindi, walang kalaban sa 82. Bakit? 2017 ako retire wala. Buong 82 ma-retire. Active pa ako Ma-retire nga yung ibang 83, active pa rin ako 2017 ako So wala, mauubos lahat. Ang matitira dyan, si Ed Anyo. Merkado. Yan yung dalawa. Pero magkakaanuhan kasi, ang tanong kung may bibigay kay Ed Anyo o kay Lactau o kaya kay Guerrero, yung dalawang 84 na matunog. Definitely, yung 85 si Quintanar, siya rin naging chief of staff. Si Guerrero naging chief of staff, 84. And then, 86, hindi ko na iniisip ko sino. Anyway, yun yung dating. So, it was really a good, offer. Binabalik ako, umalis ako, captain, dinrap ko yung major ko, yung lieutenant colonel, di ko inabol, sa reserve, di ko inabol. Tapos nun, wala sa akin, wala yung rank ko sa akin. Kaya yung mga outstanding, wala sa akin yan. Yung captain, ngayon? Kahit tawagin akong captain ngayon, kapitan ka lang, ngayon? Ngayon? Laki naman, itlog ko. laki lang itlog ko. Kung kunyari yung mga general na tapusin nyo na mga sir, tapusin nyo na kasi ayun yung tapusin ay nako, ayun yung sa akin pagka kung kunyaring so questionable kasi pagka ako nakabuntot ako sa 81, yan ang mahalaga ron, buntot ako 81. Retired buong 81, active ako. Ako pinaka-senior. Mauna ako ma-promote general. Kasi, yung pagka-kernel, buntot ako sa class 81. 82, lieutenant colonel. Maybe some 82 may kernel na. Hindi, 2005. Ewan ko, no? Pero ang alam ko, 2004, lieutenant colonel lang 82-83. 2004. Elections yun Kita ko yung mga mista ko, battalion commander, chief of police, lieutenant colonel. Tapos noon, may mga 82 pa noon na mga lieutenant colonel. Yan. 2016 presidential election, doon ko na-meet yung ibang 82, general na. Mga 2-star, 1-star, 3-star. Ang layo, di ba? 2005, 2016, ang layo. So, talagang definitely, Lieutenant. Class 81 ng Colonel So, bubuntot ako sa 81. Yeah, bubuntot ako sa 81. Tapos nun, pagka may mga mista ako nagsabi, wag na raw nagkukwento ng ganyan. Bakit ako hindi magkwento niya? Buhay ko yan bakit? Yun yung real talk na, the offer was there and I considered it. The thing is, I have to decide between going back to the service full colonel offer, leading a brigade, minus a regiment. They will send me abroad again na as a major lieutenant colonel para
advanced schooling, and then Leavenworth, Fort Benning, and then diretso na ako sa Leavenworth. Pagbalik ko, nandiyan na yung unit, ihanda na nila. And then tapos, boom ko na. And then, yung choice na kabila, I'll give my kidney sa kapatid ko. I chose my brother. Hindi na ako bumalik sa serbisyo. So, for that, ang tingin ng mga iba kong mista sa akin, ano malay mo, ano alam mo, captain ka lang eh. Ganon. Hindi nila alam yung kwento eh. I decided to give it to, pinanindigan ko yung kausap ko si Dodo Iriberi nung kami captain, first lieutenant, parang ganon. Going to captain na yata kami. Nasabi, first lieutenant, nasabi ko sa kanya na, Bok, alis ako serbisyo. Ang good news niyan. Ako, pangarap ko, CGPA, minimum, diretso, bonus, chief of staff, sabi yung ganon. Ikaw, Bok, anong pangarap mo? Trabaho lang, sabi niya. Hindi, Bok, putya, yan, kapitan na tayo, Bok. Alam na natin yung ano, dapat by now, alam mo na yung tatahakin mo. Kung 1 star ka, 2 star, 3 star, o 4 star, sabi yung ganon. Captain, as early as that, I was talking like that. Sabi ko, Bok, ako, ganito yung aking career path. Pak. Either mag-superintendent ako, mag-brigade muna ako. Quiet. Mag-brigade ako, tapos nun, diretso ako sa, mag-commandant ako siguro, hindi kaya mag-brigade ko, depende, open ako eh. Kasi yung stint sa academy, importante rin. Para maibigay mo sa kadete yung tama eh. Shh, quiet. Tapos yun na ano. Ayan, teka. Hindi lang Gusto lumabas. Yay. Gulo aso. So, yun yung nangyari. Sabi ko sa kanya, ang good news, alis ako serbisyo. Sa'yo na lang lahat. Diretso ka, pero lumabas ka para convincing na kung chief of staff ka, nag-field duty ka. Advice lang naman eh. Tapos nun, sa'yo na yan, sabi ko. And then, siya nga naging chief of staff. And siyempre ako, iniisip ko, well, kung kunyaring tayo on a one-on-one na give and take na kunyari ikaw ang ruta mo through Colonel Gasmin, tao ka ni Colonel Gasmin, ako siguro tao ko ng iba, chief of staff siguro and all that. Remember si 79 Del Llosa is classmate namin sa SR. Class 79, pero classmate. Ako lang tumatawag ng mista sa kanya. Bok. Mista! Sir, wag ka na sir. Wag ka na umabla, sir. Baka pahagis ka namin, sir. Idadang ka namin dyan sa pispan ba? Animal ka, Iki. Lakas mong mangaya. Sir, mista ka nga, sir. Ranger nga. Sayang ganon. Naging chief of staff. So, I would probably end up na kasabay ko man yan. Yeah, kasabay ko siya sa US Ranger. Qualifier. Siya yung nauna eh. Oo. Siya yung February eh. Ako yung March. Siya yung principal ng February. Tapos si Barrientos na number 2 na dapat, naging alternate. Naging alternate. Alang ganon. Tapos ako ginawang principal, number 3 ako sa qualifying. Si Barrientos malakas yun eh. Kaya nung pumunta kami doon kay G1PA, Deputy G1, si Colonel Villanueva. Kaya nga magkakilala, no? Saludo ganyan, sir. Dapat si Jerry Barrientos yung US Ranger. Ako yung alternate. Marunong pa kayo sa akin. Ang tingin nyo dito, Lieutenant Colonel, sir.
Ano ranko nyo? Second lieutenant, sir. You scrum. You go to the ranger. Tapos ikaw, Jerry Barrientos, you will be the next one. Ang tawa ko yan. Kaya nag-US Ranger din si Jerry Bar. Yan yung kwento. Nauna pa nga si Pebiar sa akin eh. Pebiar muna yata, tapos Deliosa. Yan, tapos ako. Tapos Barrientos. Sunod-sunod eh. At that time kasi mini-maintain na slot ng Ranger Regiment, 11. 11 na US Ranger. Imagine throwing it that all away, no? With just a decision na ganon. But binabalik ako ng langit eh. Tinanggihan ko eh, pero parang mga friends, no? At that time I was thinking, bakit mo naman ako binabalik? Umalis na nga ako eh. I want a peaceful life. Huwag mo na ako ibalik. Lord, tama na. Ayoko na. Dahil ko ng kinatay. Tama na. Namatayan ako ng isang anak. Kapalit ng mga pinatay ko. Tama na yun. Huwag mo na ako ibalik. Pinababalik ako. Magpupugot pa ako ng ulo. Kaya, sabi ko, tama na. And then, my brother, kailangan ng kidney. No? Sabi ko, trick question to Ano unahin ko? Personal ko? O yung kapatid ko? Character, not my personal agenda ang inuna ko. Inuna ko yung buhay ng kapatid ko. Kasi may mga anak siya, may pamilya siya. Ayoko mabalo yung asawa niya, ayoko yung mga bata, hindi siya, I had to extend his life than take away the life of other Filipinos. That was my decision. And just like that, I would have been a colonel, I would have been the first general in my batch, I would have been in the SLL, be there, I would have been a US Ranger, advanced infantry in US, Fort Benning, GSC in US, Fort Benning. Pagbalik ko dito, baka MNSA pa ako. And then I would have served in Iraq. Then another ganyan-ganyan, medalya. I would have been, et cetera. Kasi grooming na yan eh. Buntot ka na 81 eh. 79 yung chief of staff. No? Si, Deliosa. Tapos nun, sumunod na si Bautista. Tapos nun si Katapang. And then, mariretire lang na 82. 2017 pa ako eh. So, mauna na ako. Best bet na. And then I would, tututok na ako niya ng area commander o CGPA. Kaya nga, maunahan ko lahat na mista ako. So, pinaka-qualified ako. Ngayon, kung meron kang kabit-kabit na mga, syempre, mga backer, no? Nangyari sa serbisyo yan eh. Kanya-kanyang manok. Yan yung reality ng serbisyo na dapat baguhin natin. Experience ko eh. No? Alam ko yung So, ang dyan, dapat dyan by merit. By merit talaga. Yung board of EC na yan, dapat kurikin yung sistema. So, yung pag I would have benefited there eh. Kung hindi ko tinanggihan, I would have benefited. I would have been chief of staff. And then, my classmates would have not landed as chief of staff. Apat kami eh. Apat yung naging chief of staff sa amin eh. Isang si Riberi, tapos nun OIC, si Miranda. Tapos nun si Bisaya, no? Tapos nun si Anyo. With all due respect sa mga mista ko, ang tingin ko kasi, pinaka-critical na kalaban ko sa mga mista, si Riberi. Mga mista ko na nakikinig, with all honesty and humility, ang tingin ko, at that time, when I was intending to get out of the service, ang pinaka-kalaban ko, ever since, nang kadete pa tayo, si Iriberi. I was first captain, he was battalion commander. Laging pinapasakit ang ulo ko ni Dodo Iriberi. Laging kumukontra sa akin eh. At, bakas nandun yung leadership eh. Nandun din. Kaya nang,
nang nag-isip ako umalis sa serbisyo, kinausap ko si Dodo. Sinabi ko, Bok, sa'yo na. Ikaw na CGPA, diretso ka na, Bon. Wala na. Wala kang kalaban. Wala kang kalaban. Ako lang kalaban mo eh. Pero talo kita, pagandaan lalaki. Talo kita, pagandaan lalaki, Bok. Kung sipsipan, malay mo sa akin. Oh, malay mo sa akin. Kung kakabit ka dyan sa ganyan, yung mga packer mo naman, sa akin, kasi nakalataglat yung aking, that's how I planned my career. Ninong si ganito, ninong si ganito, ninong. All the way down hanggang class 78, 79. No? Ninong ko si Hunasan. Ninong ko si Canyeso. Ninong ko sa Kasalwa. Ninong ko si Marines. Si Marines. Biason. He was inviting me to be his staff sa Senate, no? When I was intending to get out already. Imagine, tinanggihan ko lahat yun I was being recalled so many times na, ina-assign ako kung saan. Pinapipili ako anong assignment sa anong gusto ko assignment. Kung saan. Malacanang, PSG, PMA, kahit saan And a lot of officers will not have that chance. Schooling abroad, sasagpawin niya na iba. Sa akin hindi, tinanggihan ko ilang beses. Inoffer sa akin ng Commanding General ng Army, sabi ko, sir, pangit, sir. Pangit. Galing na ako dun, sir, pangit, sir, tignan. Babalik ulit ako, sir, pangit, sir. Superintendent ng PMA, ino-offer sa akin, Air Force. Magpiproduce ng isang slot. Kakusapin ng presidente ng Pilipinas, si Marcos Sr. Tinanggihan ko. That's the prinsipyo Nagsalita ako, wala namang palitan. Kung ano yung nakuha mo, yun na. Nakuha ko, Army. Pinanindigan ko. Nagbita ko salita Kaya nga, it is so much for me. Nung nagbitaw ako ng salita, nung 89 ko, babalik sa barracks, balik lahat sa barracks. No? Walang makukulong. Pinapanindigan ko yung sinabi ni General Enrile na sabi na yun yung parameters. We can negotiate anything under the sun except Cory Aquino. And here I was telling my officers, co-officers and mga rangers, bumalik sa barracks. Pagdating doon, kinulong. Putang ina. Sino di magagalit nun? Kaya nagkausap ka ni General Enrile, I wanted to resign to him personally and tell him, ano na nangyari, sir? Chief of Staff ka na, sir. Ano yung pinag-usapan natin, sir, sa Makati? Binalik ko sa kanya. And then he was giving me an assignment, sir. Tinanggihan ko. No, sir. Sorry, sir. Ang isipin niyo, sir, yung pangako natin dun sa mga ranger. Yun yung totoong kwento. So, when I got out, bago ako manis, sinausap ko na si Riveri. Sabi ko, Bok, sa'yo na. Anis na ako. Good news niyan, tayong dalawa lang mga kalaban. Tingin ko, ikaw lang kalaban ko Pero tatalunin kita. Sa accomplishment, sa field duty, sa lahat. Kasi pinagplanuhan ko lahat na yan Schooling, US Ranger ako Nuclear Biochemical Defense. AIM graduate. Mario Josep Masters, Business Management, 2 taon, di lang 1 taon. Intel Train, Airborne. Ang kulang ko, SF. Kasi kung ako, tumuloy ako, nag-SF pa ako. De kompleto. And then eventually, nagkaroon ng sniper. Mag-sniper ako, siguro. Kaya kung nakuha ko lahat yun, and then mag-Desert Storm ako, o whatever. UN Peacekeeping. Kuha ko lahat yun. Kasi ako yung qualified Nuclear Biochemical Defense, nag-iisa ako nun sa AFP. Kasi nga wala yun sa planning ng AFP. Nandun ako sa Hawaii, binagsak ko yung physical ng air assault. Yung
yung sabit-sabit helicopter na may baril ka, ganun. 14 days lang yun eh. May injury ako, di ba? Yung parachute ko na tumama yung baril ko dito, hindi ko na-release kasi nag-collapse yung parachute ko nga, mamamatay ako, putragis eh. Split second eh, hindi ko na pwedeng bunutin yung reserve ko. Pag talong ko ganyan, 5 segundo na lang eh, 5 seconds tong bubuka yung reserve ko. Naknato ko ganyan yung ano ko. Eh nung bumuka bigla, split second, hindi ko na ma-release to. Tumama yung baril ko dito. Yan, pak. Kaya hindi ako makapush up. Tinago ko yun eh. So nung pagdating ko sa Hawaii, nakaka-80 na ako. Hindi binibilang na tarantadong mga AI. Hanggang sa nilagpak ako. And then, inulit-ulit, bumagsak ulit ako. Tapos, anong gusto mong mangyari? one month pa. Hindi, yung unang bagsak, tapos noon, maghintay pa ng 1 month, mag-combine ulit ng another course, ng aerosol. Iwawire nila sa Pilipinas. Sabi ko, is there any other course that while waiting for the next aerosol course, I can take advantage of? There's one course, sabi nga nun. Nuclear Biochemical, NBC. Oh, I love that. It sounds, ek-ek, no? NBC, Nuclear Biochemical Defense. I like that. Tawag sila sa Manila, sa Ranger Regiment. Usap nila si Colonel Lim. Ayaw nila. Wala. Tapos si General Blando. General Blando ba? Hindi, Browner. Wala pa 86, 85 pa yun eh. Bla, bla, bla. Tapos, wala daw pondo. Kasi may pondo dapat eh. Dahil low moral ako. Sabi ko, dahil maghintay ako 1 buwan ulit. So, might as well na mag-prepare ako. Na sabi ng Amerikano nung colonel, don't worry, my man. Don't worry, my man. I'll take care of your schooling. Sabi ganon. Ginawa niya ako na slot. Kuha ko, tumawag siya sa Pilipinas. Sagot ng Amerikato. Sagot na Amerika. Kaya, pasok ako. After 1 month, Nuclear Biochemical Defense, Ranger, Pathfinder, instructor pa instructor's trainer. Tapos, yun na sana, kompleto na ako. May helicopter wings pa ako, aerosol. Wala. Gusto ko na umuwi. Binagsak ko na yung total, NBC na ako Tinanong sa akin, bakit ko gusto mag-NBC? Sabi ko sa regiment, sabi ko, sir, Ranger Regiment tayo. There might be a time na magkagera, we will be fielded in situations na mayroong mga nuclear na yan. Wala tayong capability. Dapat may capability tayo. So, tayo magsimula. Sayang ganun. Ayaw nilang well, I was that advanced in thinking na ngayon natin kailangan, di ba? Ngayon, marami na silang ganyan. NB. Trained. So, with that, sa titignan niya, kung tumuloy kasi ako, yung NBC na yan, kung tumuloy ako, I would have been the first choice ng AFP para dun sa Desert Storm. Kung magpadala tayo, Desert Shield, Desert Storm, Peacekeeping Force, doon ako. Kasi I'm qualified. Nuclear Nuclear Biochemical, ako lang nag-iisa ako sa Pilipinas Tinatanong ko nung kasi wala pa raw ganong slot sa Pilipinas. Tinatanong ko yung Amerikano, yung Allied Detachment, wala pa raw. Kaya sabi nga na tama yung iniisip mo. Kaya ginawa na ko ng slot. Pinasagot sa US. Ay, lakas ko sa US, Pagkatapos ko ng course, nire-recruit na ako na Amerikano. Join the US Army, sabi nga nun, lateral. First lieutenant din daw ang bagsak ko. First lieutenant. Sabi ko, mapopromote na ang first lieutenant. Ganun, malapit na. Double pay, $2,000 dolyares ang pera, ang sweldo. Imagine di ka mag-isip nun.
$2,000, samantalang ang sweldo ko, 2,700 pesos. Tapos $2,000, Diyos ko. Eh sa 22 pa lang noon, ano? 26, mga ganon. 50,000, Diyos ko. Mantalang sweldo ko, 2007. Ang sarap, di ba? Kung pumasok ako doon, nag-general pa ako sa US, ano? US Army. Pero sabi ko, hindi. Balik ako, mag-chief of staff ako. Mag-chief of staff ako sa Pilipinas. Then, nangyari yung ano, yung EDSA Revolution. It changed the country. Yun yung ano, yun yung ano, kwento. Eh, anong kinausap ko sila, sila Dodo Berry, sa yun na book, wala na akong gana. Yun yung mga inside story. Tapos nun, si Dovi Miranda, British Commando yon, tsaka original FSRRD sa amin yon. Kaya talagang best bet yan sa amin. Pero kung titingnan nyo, si Dodo talo ko eh. Talo ko rin si Dovi Miranda. Pati si ano, in all, ano with all humility. Kasi kilala ko yung mga kalaban ko sa career. Kalaban ko si Nery Caunte, si Cardos, Boy Cardos, yan, magaling yung ano yan. He's got the makings ba. Tapos nun si Almasan, ay battalion commander din. Si Nery Caunte, Balibalos. Yan ang mga tinitingnan ko, binapanood ko. Sila Ed Anyo, sila Dodo Berry, tsaka si Dovi Miranda. Hindi ko kinakonsider. Ang isa pa dyan si Kaloy Kita. Yung nagrarally ngayon, Kaloy Kita, UPI. Isa yan sa tingin ko na matalino kasi. Ang problem, yung edad niya. Can you just think of it, no? Hindi ko sila kalaban lahat eh. Pagdating ko, kunyari tumuloy ako, and I chose na yung kapatid ko, bahala ka na, maghanap ka na, nakapila ka naman na merong magdodonate eh. So, dito ako, career ko naman yan eh. So, kung gano'n ang ginawa ko, I ended up as a CGPA probably and then a chief of staff. Kasi ang mga nandoon mga kakilala eh. Remember, na-set up lahat eh, no? Na-set up lahat. Sa 81, it would be Alan Lugan na deputy ni Bautista, no? Yun na siya pinalitan ko kay Pilipino. So, yun yung na he's now there at dyan, sa tabi-tabi. Nasa tabi-tabi siya, no? So, yun yung kwento. I would have landed somewhere na pinakambaba siguro dyan sa division commander or area commander, CGPA. Yan yung ko. I would have retired 3-star. But knowing yung ko, I would have gone for kung kabit ako sa 81, binabalik ako remember, kung if I decided na ganon, I would be SLL 81, wala akong kalaban sa 82. 2017 ako, I could wait it out, parang Inday Sara ba na ganon, wait it out, bata ka pa eh. So, waited it out, I have the star rank, and then I have my own division. Automatic yan, magiging candidate ka for CS eh. Eh, sinong kakalabanin ko? First captain ako right away ng klase. Tapos nun, yung career ko naalagaan. Because of my qualifications, automatic, ganon. And then schooling. Tapos yung gagawin mo, the reason for coming back, then AIM graduate ako, and by then siguro, nag-MNSA ako, o kaya nag-doctorate ako somewhere. Yung ganon ba? Or nag-Harvard, no? Ayun, yung mga yun yung things that I have given up for an ailing brother. And I think heaven sees that as something worthwhile.
than all the worldly titles that one can imagine. Most, out- most outstanding, quiet, most outstanding alumni, outstanding alumni, whatever is the award, 4-star, all these medals and all that, accolades, chief of staff 3 years and all that. Ang pinagsisisihan ko, I would have probably be a chief of staff of both Ninoy Aquino, being a negotiator noong 1989 coup d'etat that saved her mother. Akin yun. Bakas ano, isa yun sa aking accomplishment. So pagdating sa choice ng chief, it could be me or Dodo Iriberi. Pero Dodo will be so far away. I will be ahead. Kabit niya ako sa 81 eh. No-brainer. And since if I get appointed there, ahead of everyone, I'm going to retire 2017. Chief of Staff din ako ni Duterte. Prerogative ni Duterte kung tatanggalin niya ako. Pero, I'm the kind naman na hindi naman chip-chip boto eh. I have served in Mindanao and probably somewhere I would be known because I got rid of the Abu Sayyaf. And the problem. Kasi yun yung, ewan ko, nawala bigla. Umayaw na yung ano siguro o sinabotahin na naman ako. So, ibig sabihin, tapusin ko na yung kwento ko. So, mamaya ulit, panoorin niyo yung yung vlog. Minsan lang ako magsalita ng ganyan for the benefit of everyone. So, huli na lang yun. No-brainer yun eh. Diretso ako, buntot po 81, walang kalaban. 82 ang magiging kalaban ko. And nakakaya sa 82. Inisip ko rin yun ha. Iya ako sa 82, mawawalan sila ng slot. Kasi papasok ako eh. Ako yung youngest bale. 2017 ako when everybody would be retiring, mga 13, 14 eh. Ganon sila eh. Kasi yung amin, chief of staff namin, si Dodo, nag-retire ng 2015 yata eh. 14 ganon. So, malayo eh. So, hindi ko magiging kalaban niya actually si Dodo. Mangyayari talaga doon when I become the only guy na man standing sa buntot ng 81 SLL. Ang mangyayari doon, pagka ako'y na-appoint at panahon pa ni Pinoy, na ako yung lalabas na, uy, yan yung hero doon sa 1989. The guy who saved your mother with General Enrile. 6 lang silang pumasok sa Makati. Awarded DCS, Distinguished Conduct Star, etc. And then, siyempre, the career did not end there. Marami pang dinaanan. Kasama siya peacekeeping force siguro, kasama yan yung binalik namin, Colonel, blah, 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 blah. So, yun yung and then I would have done chief of staff. Hanggat 2017 ako, abutan ko si Duterte. No? Nung si Duterte na, uy, nawala. Nung si Duterte na, binabara na yung signal ko. So, nung si Duterte na, na kami. Nabutan ko yan sigurado. Then I would have served in Mindanao. Probably a task force. Sorry. Quiet. Kunwari, task force sa Davao. No? Is one of the prize assignments eh. Pero kung general na ako, siguro mangyayari sa akin dyan, area commander. West Mincom siguro. East Mincom. Whatever. And then probably, kung CGPA, I would have, depende. Nandun yung politics din eh, sa service. We do not call it politics, but nandun yung connects na with the politicians, no? Yun yung depende sa pero malayo, ang mangyayari dyan, ang laki ng pinagbago, no?
just one decision, ano? I chose my brother. Donated my kidney. I threw away everything na career-wise, yung ganon-ganon. Offered to me, binabalik sa akin. Kaya nga sabi ko trick question ng langit Balik mo ine-entice mo ako ng rangko, ng posisyon, ng pangalan, accolades, etc. And then, binipresent mo naman sa akin yung choice na yung kapatid ko, mamamatay. Hindi. I gave him my kidney. Extended his life for about 15 years. Nakita niya nag-graduate yung mga anak niya. And now I'm a captain. So, yun. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Handa lang kayo. Ganun lang. Huwag kayong mawala ng Alamin nyo na Pilipino kayo. Pilipino kayo. We the sovereign Filipino people. No? Maraming salamat sa inyo. Thank you. Inabot ng mahigit 4 na oras. Pilomeo, Salvador. Hi, Heidi Ching, sir. If I graduate, I want to take a law course. Okay lang. Ay, gusto ko rin mag-law dati San Beda, we will not get tired for the Filipinos and the Philippines, sir. Let's end this political robbery and theft. It's right. It's right. Ready lang kayo sa hudyat. And the commander-in-chief, because the nod is higher, he should be the truly humble one because he will be a good example to his subordinates. That's why he should just be humble. Hai Ching. It's up to BBM who will replace Brownie. They will even build a Space Command Center. There's not wrong with the Space Command. In fact, it's parang nadinig nila yung vlog Parang nadinig nila yung vlog. Pero to get there, you've got to have a decent armed forces and the technical scientific backing, which means yung sa civilian counterpart. Pwede siguro i-call to active service mo yung gawin mong reservice yung mga scientists, no? Pero kinakailangan talaga dyan, super rich yung country natin. So, umabot tayo. That's why it starts with the plan. 2100 timeline. Philippines 2100. That's a cool, how many years? 26, 74 years of, to reach, 74 years to reach 2100. Yan yung Yun yung vision para doon may papasok lahat. Pagdating mo ng kunyari 10th year, 20th year, 30th year, eto na yung antas ng Pilipinas. Mayaman ang bawat isa sa 10th year mula ngayon. So 2036, mayaman ang bawat Pilipino. Ang ganun ba? So ano yung mga priorities? Pag-ari natin kuryente, tubig, internet, i-acquire. Sequester lahat ng mga properties, mga tarantadong magnanakaw na yan. Balik sa atin. Account everything. Tanggalin natin korupsyon, punitive, etc., death penalty. Ayusin natin yung kultura natin. Tapos nun, yung ayusin natin yung mga minds natin, yung pag-aari. We make every Filipino productive as much as so many Filipinos productive. 120 million. Productive kalahati, 60 million. Lahat yun bumibili 10,000 pesos naman. Binabayaran ganyan. Kaya pwede natin ibagsak yung VAT natin from 12. That's the Yung mga mag-a-argue dyan, hindi. Basta ang key dyan, make the Filipinos productive. How will you make them productive? Give them trabaho. How will you do that? Gamitin mo yung pondo para maging productive yung tao. Yung mga lupa mo, gawin mong productive para kumita ka ng pondo. Okay? Ganon ka, From the management perspective, hindi yung panay politika kagaya nangyayari ngayon. We're spending 70 billion already, 70 billion from the Congress na yan, hanggang impeachment ngayon, good for 5 months. And then what? 125 million ang kaso. Putragis yan. 125 million, 70 billion. Ang layo, di ba? Mariosep yan, mga gago na yan. Yung 70 billion na gastos natin dyan, na tinatago pa nila, nakinabang na lang tayo sana sa PhilHealth. Nakinabang na lang tayo sana dun sa project natin. That would have given us 7 years to start with.
Doon sa Project 2M natin, nakinabang lahat ng Pilipinas doon. Pilipino. It will earn quadrillion pesos, quadrillions o trillions. Kailangan mo lang 30 trillion para 30 million families. Salamat kay Guillermo for making that suggestion. That's proper. One family, one household. Makinabang, isang recipient. We will schedule it that way para boom, kunana. Ginhawa lahat. Sipin mo may 120 million ng bawat pamilya. Diyos ko. Tapos zero beam ka ng tokwa, no? Tapos may kasunod pa. Kasi 40 pataas eh. Hanggang lahat ng Pilipino naka-project na makinabang kasi isusustain natin yung forestry natin. Okay? Okay, so maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagpanood. Pasensya na kayo, napapat na oras. Thank you, maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Panoorin yung impeachment namin, tuloy lang. Magbigay ng comment ulit. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.